Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko po sanang mapakinggan nyo yung pag-uusap po namin ng may-ari nito na siya po ay gumastos ng halos 200,000 para ipaayos ang problema nitong Ford Everest na ito. Pinagawa niya to sa casa sa Manila, hindi po naayos, nagastosan lang siya. Tapos may nakausap po siyang mekaniko na mekaniko daw po nila yon at nagsabing kaya daw po niyang gawin. Kaya lang, sinukuan din niya at mayroon po siyang nirekomenda na mekaniko, talyer, dyan din po sa Banawe. At doon na nga po, nangyari ang lahat, hindi pa rin po naayos yon at dinala po dito sa Autorans. Pakinggan nyo po sana yung aming naging pag-uusap. Sir, i-record ko lang po yung usapan natin, ano po, kasi aalamin ko lamang po yung naging problema po nitong Everest nyo po. Na Okay. Saan nyo po ba pinagawa po ito dati? Nung unang pinagawa yan sa Ford, Opo. tapos nung pinon out na namin, and then sa Banawe lang, may pinalitan, nagkano lang sila ng oil, tsaka oil seal. Yung ano po yung problema po nitong una nung pinadala po sa Ford? Nung sa Ford kasi, na-inform ko na sila before noon na may lumalabas na wrench. Ngayon, inis kanila, pero under observation. Pero ang naging problema niya, pinalitan ng water pump, pinalitan ng mga valve cover gasket. Opo. Yun yung mga pinalitan, kasi yung radiator, nag-leak siya. Nag-leak, opo. Nag-leak siya. So, pinalitan na yung water pump. Yun yung mga pinalitan. Tapos ngayon, nung ito, na siya, to pull out na, merong lumabas na parang white na usok. Yun yung lumalabas na sinasabi ni Ford, na sabi daw ng langis. Opo. Ayun, sabi nung mekaniko namin, kaya naman daw niyang ayusin ngayon. So, inano na lang namin nilabas na lang namin sa Ford. Kasi sabi sa Ford kasi, parang kailangan palitan na yung makina para ibababa. Ipo-pull down yung makina. I-general overhaul. Opo. Oo, ganun yung gagawin nila. So, kaya sabi naman ng mekaniko namin, hindi naman kailangan na i-pull down, may Opo. mga papalitan lang naman siya doon. Opo. So, yun, i-pull down na lang namin. Tapos nung, tinatakbo na namin, may mga leak pa rin siya. May leak, And ano then, po? tapos yung wrench, and then yung Opo. engine light. Opo. Sakit na talaga. Check engine, So, yun, inayos pa rin nung mekaniko namin. Tapos, kasi may mga na siya na hindi kaya. So, dinala doon sa kakilala niya sa may Banawe. Opo. They found out na yung ATF parang nasunog na. Kasi nga, because of dun sa problema. Opo. Parang hindi na kasi siya nag-shift. So, yun, pinalitan na ng ATF, nag-top up sila. And then yung oil seal yata, ayun, yun yung pinalitan. Opo. Tapos ano pa ba yung isa? Turbocharger. Nagpalit din kami ng turbocharger. Nagpalit din kayong turbo. Opo. Okay, Oo, mabigat-bigat na pala yung mga ginastos nyo rito. Ano po? Opo, sobra po. Nabakulang ko lang nasa 200 na rin. 200 na? Ngayon sir, Sobra po. ito po ba sir unit na to? Kayo po unang may-ari, nagmay-ari? Yes po, first owner po kami. Hindi nyo pa ba to napa-general overhaul before pa? Hindi pa po eh. Hindi pa ho. Kasi upon checking po kasi, nung binuksan na namin to, punong-puno po ng sludge yung pinaka-cover niya. Yung head cover, cylinder head cover. Punong-puno po yun ng sludge, na yun po ang naging reason kung bakit po nagbara yung breather. So nagbara po yung breather nung makina nyo, yung hingahan niya, kaya po yung pressure lumalabas doon sa mga oil seal ng injectors. Yun yung main reason kung bakit mayroong kayong tagas ng langis sa ibabaw ng makina. Kasi po, nagbara po yung breather. Yung breather na yon, kapag nagbara yon dahil sa punong-puno ng oil sludge, kahit na anong linis, hindi ho nalilinis yun. Talagang kailangan palitan ng buong head cover. Ano po? So yun yung number one. Kaya malakas yung leak ng engine sa langis ay dahil po doon sa baradong breather. Tapos pangalawa po, nung dinala po yan dito, nakausap ko po, kayo po yata yung nakausap ko noon, ang sabi mayroong langis sa pagitan ng makina at ng transmission.
Parang ganun yung nakikita. Ngayon po, nung nabuksan na po namin yung ibabaw, yung leak po na yon ay nanggagaling po doon sa vacuum pump sa likod ng makina yon. Naglilik po doon yung langis, tumutulo ngayon papasok doon sa bell housing ng transmission. Kaya ang akala tuloy ng mga mekaniko, ang may problema po ay yung transmission, yung oil seal. Transmission. Oo, kaya kayo napilitan ngayong palitan nila ng crankshaft oil seal kasi po akala nila doon galing yung tulo sa crankshaft oil seal, pero hindi po doon. Nanggagaling po sa ibabaw doon sa vacuum pump. Kaya po nung napalitan nila ng oil seal, sinampan nila yung transmission, ganun pa rin, may tulo pa rin. Kasi po doon sa vacuum pump nanggagaling yon. Okay po, so solve na yon, naayos na po namin yon. Pangatlo po, yung transmission nyo ay nagkaroon po ng problema yung pinaka lead frame. Kaya po ganun lang yung cambio niya, segunda, tercera lang. Hindi na po umaalis doon. Nagpalit po ako ngayon ng lead frame din. Sa makatuwid po, ito pong unit nyo, tapos na. Maayos na po. Yun lamang po yung mga pinagpapalitan natin. Ang nakakalungkot lang, 200,000 na pala ang nagastos nyo rito. Hindi naman na-correct yung problema. Ayun nga po. Kasi nung nung nasa kasa pa yan, ano yan bumili pa ako ng 16 liters na langis. Langis, Kasi nga, oo. ang sabi kasi nila, ipa-flash nila. Flashing, Kasi nga, oo. Ang dami pong, flashing dahil ang daming, oil sludge. Opo, Ang dami daw oo. pong oil sludge. Mm-mm. So yun, yun yung ginawa nila, nilinis nila, ganun. Tapos yun, nabanggit nyo rin ngayon sa akin na may mga, di ba nagkaroon po ng bara? It's due Pero sa to oil sludge. engine naman po yon, yung sinasabi kong oil sludge. Opo, sa transmission naman, ang talagang problema nyo, lead frame. Lead frame. Lead frame, opo. Kasi yan talagang sakit ni Ford. Kasi nga dahil doon inilagay yung pinaka-module niya sa loob ng transmission, kaya pag nag-overheat yun, nasisira yung lead frame. Kaya ang advice ko po dito, maganda dito, palagyan natin to ng additional na oil cooler sa harapan ng radiator para hindi ma-overheat yung lead frame nyo. Ngayon po, okay na tong unit nyo. Nandito na nga sa likod ko habang nag-uusap po tayo. Naka-record ako yung pinag-uusapan natin. Okay na po ito. Siguro within the day po, ipapaanda rin lang namin, iro-road test. And siguro kung pwede bukas or sa Monday, pwede nyo na po makuha to. Ay, sige po. That's good po. Opo. Magandang tanghali po. Expect nyo po, isasama ko po sa vlog to yung usapan po natin. Ay, Okay po. sige po. Okay po. Sige po. Thank you po. Thank you. Ito po mga kapatid yung naging problema nitong Ford Everest. Kaya kung makikita nyo po dito sa ibabaw nitong head cover na ito po yung sinasabi sa usapan namin na nandito po nakatusok yung mga injectors. Dito ngayon lumalabas yung oil. Kasi nga po sobrang hindi na makahinga yung makina dahil nga po nabarahan na po itong kanyang breather. No? Dapat yung hininga ng ating makina ay dito lalabas. Kaso nagbara to dahil nga po napuno ng sludge itong loob nito. Tingnan nyo yan, oh. Yan, oh. Dapat ang itsura po nito, itong dalawang to, ay ganito. Kaya lang po, nasira na po itong pinakadaanan niya ng hangin na yan at barado po ng sludge yung loob niyan. Kaya po hindi na ngayon makalabas yung hangin dito. Alam nyo naman po, itong mga Ford po na to na ito ay malalakas talaga ang makina nito. Kapag ka nabarahan itong hingahan niya, maghahanap talaga ng lalabasan yung hangin na yun. At dito nga po yun nagsilabas. Kaya po, hindi ngayon mapigilan yung pag-leak ng langis nito. Alam nyo, galing na po ng kasa yan. Ang nagtataka tayo, bakit hindi nila yan nakita? Tapos ito po ay nagpalit ng turbo, no? Nagpalit ng crankshaft oil seal. Tapos ang sabi nga daw po doon sa kasa ay kailangan ng i-general overhaul yung makina nito. Kasi hindi siguro nila talaga makita yung problema. Tapos po, ginawa pa ng kasa ay nagpabili yata ng ilang litro ng ATF nito para po i-drain nila. No? Parang idadialysis nila para ma-refresh daw po yung transmission. Pero hindi naman po ang problema ay yung ATF. Ang problema po ay ito naman, yung lead frame. Ito po yung pinalitan namin sa transmission nito
dahil hindi po talaga ito nakakakambyo ng kumpletong kambyo. Ito pong lead frame ay nakakabit mismo ito doon sa valve body. At ito po ay nagiinit talaga kasi nasa loob ito ng transmission. Kaya nirecommend ko po sa may-ari nito na maglagay siya ng additional na oil cooler. Kasi kung hindi maglalagay, palagi pong nakadarang, nakababad sa mainit na ATF ito, kaya po itong lead frame nasisira. At yun po talaga ang problema ng transmission. Hindi kailangan na palitan yung fluid. Yun ang madalas kong sinasabi eh. Tulad ngayon, mayroong CRB doon. No? Ang gusto nila, magpalit ng fluid. O kaya magdialysis. Sabi ko, sir, may problema na po yung transmission nyo. Sayang lang yung pera nyo. Kung bibili tayo ng ilang litro ng ATF, tapos alam ko naman na may problema na yung transmission. At isa pa po mga kapatid, yun talagang nalito sila. Dito po kasi sa makina, nitong Everest po na ito, yung vacuum pump niya ay nandoon sa likod ng makina. Napakasikip po nun. Kapag po nagkaroon ng tagas doon, yung langis po talaga ay tutulo. At pagtulo ng langis na yon, dire-diretso po yon doon sa bell housing ng transmission. Kaya yung gumawa doon sa Banawe, ang akala niya, ang problema ay yung crankshaft oil seal sa pagitan ng makina at transmission. Yun mismo nakakabit doon sa makina, sa crankshaft. Nagpalit sila ng crankshaft oil seal, pagbalik ay wala pa ring nangyari, wala pa ring pagbabago. May tumutulo pa rin kasi nga po doon mismo sa vacuum pump tumutulo yung langis. Kaya po nagpabalik-balik lang yung issues, nawalan na ng pag-asa yung may-ari nito at ang naisipan nga po nilang gawin ay pumunta po dito kay Autorans. At yun ang mga nakita nating mga problema na to at yun din po talaga ang nakasolve dito po sa problema po nung may-ari po nito. So, solve na po, umaandar na to ng maayos, wala na yung tagas ng langis at maganda na rin ang kambyo ng shifting ng transmission nito dahil nga nagpalit na po tayo ng lead frame. Ang isang sinasabi na lamang po natin dito ay maglagay po siya ng additional na oil cooler sa labas para po hindi madarang at hindi mababad sa mainit na ATF ito pong lead frame. At ako po, advice ko rin po yan sa lahat ng mga naka-automatic transmission, lalo na itong mga Ford po na ito, kahit manood kayo sa YouTube, sa US, ginagawa nila to. Naglalagay sila ng additional na oil cooler sa harapan ng radiator para talagang mapalamig, madagdagan ng additional na cooler na magpapalamig po sa ATF. So yan mga kapatid, nakatulong na naman po tayo sa isang senior na ating subscriber at customer dito po sa Autorans. Yung pong kanilang sakit ng ulo ay natapos na at nakita na po natin yung nagtatagong problema dito po sa likod ng makina ng Ford Everest, yung vacuum pump, ang isang malaking issue. Ngayon, punong-puno po sa Autorans. Meron po akong bisita dito galing sa Infanta, Quezon. Ito kasing si One Port, anak po ito ni Jaya. Ang tawag po namin dito One Port kasi napakaliit. Kuya, saan ba kayo galing? Sa Infanta, Quezon po. Infanta, Quezon, oo. Dahil po sa mga vlog mo na napapanood ko, ay talagang dito ako nagdesisyon na magpunta at Ayun. magpa-PMS. Magpa-PMS. Opo, papasalamat po ako sa inyo. Pero may kaibigan po ako dyan, si Doktora Mercado. Kumusta nga po kay Doktora Mercado? Ako ay mag-atid sa Lunes, dadaan ako sa Oo, downline ko po siya sa Primera nung araw. Kinukumusta ka ako ni Oo. Randy. Opo. Saka si Boy Patis. Boy Patay. Oo, doon kami nag-BBOM, no? Yung Business Opportunity Meeting doon sa lugar ni Boy Patis. Ni Boy Patay. Okay na po no? Oo, okay na. Kaya Okay lang na. naharangan po kayo ng Fortuner Pero madalay na. isang pump lang naman, isang ano lang naman 'yon, cylinder, brake cylinder. Malapit na pong matapos 'yon. Puntahan ko lang yung isa pang Honda CR-V doon na may problema din po sa transmission. Ano pong pangalan niyo po, Kuya? Hermi. Kuya Hermi? Ano? Rotahines. Opo. Rotahines. Rotahines, si Aida kilala niyo. Si Aida. Oh, kaibigan ko si Aida. Oh, kumusta niyo po kay Aida? Mga downlines ko po 'yan sa Infanta. Sa bahay yun. Sabihin niyo po kay Aida. Small word, ano po? Okay, punta ako doon. Ha? Saan ka naman galing na probinsya? Hindi, dyan lang ako sa UP. Sa UP. City, oh. Hindi ba sa University of Pampanga? Hindi. Hindi, University of the Philippines. Buti naligaw po kayo dito sa amin. Isa nga sa vlog mo. Opo. Oo. Sabi ko nga sa vlog ko, pagka talaga may problema na ang transmission, ayoko na yung magpapalit kayo ng mahal na fluid. Sayang kasi yung pera. Pero sige, itry natin yan. Baka magbago ang andar. Pero kapag hindi ho talaga nagbago ang andar niyan, talaga pong overhaul na. Yung road test kasi namin, nung mekaniko mo, nung may road test namin, medyo may kaldag daw ng, pero yung nandun na pataas na pagganyan. Kaya naman. Kami nung kaya naman daw. Oo. So, Ayos pa naman. palit lang talaga. Dito, sabi,
di pwede anyan i-dialysis. Ibababa niyan transmission. Hindi, sapat na ho yun, yung nagpalit tayo ng, ng fluid. Tapos niya, yun nga, sabi ko kung may yung dala-dala ko ang pera, kung abutin yung budget, di over natin. Pero kung hindi, di muna ako sa ano. Doon muna. Paobserbahan nyo muna ho yan. Ga 400 daw kasi yung pagdating doon sa tercer at saka kwarta. Ma 400 muna, ano yung tawag doon, yung RPM. RPM. 4,000. Saka daw ano. Saka nagsiship. Sige po. Salamat po Opo, salamat po. Okay. Mga kapatid, maraming salamat. Isa na namang mapagpalang umaga ang nangyari sa atin dahil natulungan natin yung may-ari po nung Ford Everest po na ito na talaga namang napakalaki na po ng ginastos nila. Mabuti na lamang at marami na rin tayong mga na-experience na problema ng mga Ford. No? Yung mga nagsasabi pong ako ay bias, hindi po ako bias. Dito po sa pagkakataong ito, ang nagka-problema po dito ay yung mga gumagawa dahil hindi nila na-pinpoint kung ano talaga yung issue ng sasakyan po na Ford Everest po na ito. Maraming salamat po. Binabati ko po ang aking bayaw, Kuya Doji Aguinaldo, na siya po ngayon ay magsi-60 years old na. Senior citizen na po siya. Kuya Doji, mabuhay ka pa ng mahaba. Abutin ka pa ng 120 years. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.